Mahigit 40 kilometro mula Metro Manila. Lalakbayin ko ang lalawigang sentro ng kontrobersya ngayon, ang Bulacan. Biniyayaan ng mga proyektong iibsan sana sa paghihirap ng mga residente. Pero sa bawat patak ng ulan, lubog pa rin ang mga mamamayan. Ang una kong destinasyon, ang isa pang pinaka-flood-prone area sa Bulacan, ang bayan ng Kalumpit. Pero bago pa man ako makarating, ito agad ang bumungad sa akin. Hanggang dito na lang tayo. Dahil hanggang dito na lang yung kalsada. Ito yung Sitio Nabong sa Barangay Maysulao, Kalumpit, Bulacan. Sabi ng mga residente rito, dati itong malawak na sakahan. Pero ngayon, mistula na itong dagat dahil sa lalim ng tubig. Para malaman ang buong kwento, sasadyain ko ang isa sa pinakamatagal ng residente rito. Mapasok tayo ngayon sa parang kalye nila. Mahabang kalye dito, mga poste pa ng kuryente. Mira nyo, may kotse nakapark. Nakalubog ilang taon na. God bless Kalumpit. To love and to serve. Ito daw yung nagsisilbing parang catch basin ng siguro yung mga mas nakatataas na bahagi ng Bulacan, ng Pampanga, kaya dito talaga napupunta lahat ng tubig. Kung di mo maririnig yung tahol ng mga aso, parang isang ghost town talaga itong pinapasok natin. Mistulang isang ghost town. Kagaya ng mga bahay na yan, tingnan mo. Alam mong bakas na may nakatira dati. Siguro sari-sari store dati yan. Ito, parang medyo malaki-laking bahay ito. Sabi nga nila, ngayon, talagang lampas tao na ang tubig dito sa lugar na to. Itong dinadaanan natin, parang ito yung isa sa mga main streets nila, mga kalsada talaga. Kasi ito, tingnan, may poste, oh. Alam nyo kung gaano kataas ang isang poste, pero ngayon, lampas kalahati na ng poste ang tubig. Ang tanong, may ilaw pa kaya yung mga yan? May kable. Napakalawak. Gandun. Gandun tubig. Tignan mo dun sa kabila, marami pa rin mga bahay. May mga punong yan ang simbolo na parang kahit ano talaga ilagay mo dyan, wala, hindi na mabubuhay. Pwera na mga isda. Habang nasa bangka, nakasalubong at nakausap ko ang ilang residente. Ano oras ho bumababa yung tubig? Hindi po bumababa eh. Pati mga aso nag-adjust. May pasok kayo ngayon? Gusto nyo sumabay? Ang bangkerong si Christian, ikwinento ang mahabang taon nilang pagtitiis sa ganitong sitwasyon. So bawat isang bahay, kailangan may bangka sila? Kawawa ka dito pagka wala kang bangka. Dito na kayo lumaki? So, nung bata ka, ganito na? Hindi. Hindi pa. Pala yan. Well, bigla na tumasok yung tubig dyan. Tapos nito huli, biglaan talaga na kanyang tubig. Ito, biglaan to. Itong ganitong height. Mga mula kailan kaya ito? Ilang taon na? Meron 20 taon siguro na butos. 20 taon. Pupuntahan nating bahay, yung kay Nanay Evelyn. Malayo pa. Mas malalim din. Pero doon talaga sila nakatira. So binabiyahe niya to araw-araw. Malakas na kayo matanda na ito kapag ka. Dati pamarunong magbangkay, natutulog. Pagkatapos bumiyahe ng mga 20-25 minutes, baka nga 30 eh.
Eto, malapit na tayong makarating sa bahay ni Nanay Evelyn para kamustahin siya. Makalipas ang halos kalahating oras, nakilala ko ang 75 taong gulang na si Nanay Evelyn. Nay, kamusta po? Dahil sa taas ng tubig, lubog at halos hindi na makita ang unang palapag ng kanyang bahay. Ito po yung aming bahay. Meron po akong mga alagang aso at saka po pusa. Ang first floor po, lubog ang tao. Ang second floor po, dati po hanggang puwit, ngayon po hanggang tuhod. Hindi po siya bumababa. Minsan po, bababa ng isang dangkal, lalaki naman po kinabukasan. Kaya hindi po kami nawawalan ng tubig. Ilang taon pa kaya daranasin ni Nanay Evelyn ang ganitong kalbaryo? Ano ba dati itong lugar? Hindi naman po bumabaha dito dati. Nagumpisa na po bumaha, pero nawawala. Ibig sabihin, nakakapagtanim pa po ng mga halaman. Yung baha ho noon dati, noong mga 1990s, gaano kataas ho dati? Baba lang po. Mga hanggang tuhod, hindi ho? Ay, hindi po. Mas mababa pa? Kumbaga sa kuwan po, ilalim, bagya lang sa lupa. Lupa. So, bagya lang, mga ganun lang. Mababa lang po, hindi malalim. Tapos, natutuyo siya. Lahat yan mga talay. Talay. Tapos marami po mga punong kahoy, may mangga, may santon, sari-sari po. Hindi kami bumibili ng mga prutas. Paano ho yan? Paano kung pupunta kayo sa bayan? Paano kung lalabas ho kayo? Po. Kasi po noon dito, nakakadaan dito. May karsada po rito, may karsada diyan. Yung po mga karsada noon, hindi lubog-lubog. Eh ngayon, lubog lahat. Pati dito, lubog dyan. Eh, Nay, bakit hindi po kayo lumilikas? Bakit nandito pa rin po kayo hanggang ngayon? Hindi kami lilikasan. Doon po sa taas ng dike. Kaya po kami nang nilipatan doon na upahan bahay. Wala na po kami napunta. Halos mayroon na pong nangungupahan doon mga kaupahan nila. Mahalos tinuma. Kasi po hindi lang kami ang lubog eh. Halos na po lubog. Sa tuwing naaalala niya ang dati nilang buhay, hindi niya mapigilang maging emosyonal. Mahirap po, lalo na po paggabi na. Mahirap. Hindi po kayo naniniwala. Minsan natutulog ako. Lumagpag ako sa tubig. Akala ko na nanaginip lang ako. Nung pong masisid yung mukha ko sa tubig, nagising ako. Sabi ko doon sa anak ko, huwag mo akong patutulogin dito, baka managinip uli ako. Malunod na ako.